sa mga aswang. May iba pang nilalang ng dilim na lumalamon din ng sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Yun ay ang itim na laman lupa na lubhang makapangyarihan at mapaminsala. Ano kaya ang makapupuksa sa mistulang walang kamatayang malignong itim? Sa isa na namang gabi ng lagi. Nakakakilabot naman ang alulong ng aso na sakali. Alam mo naman, kung makaalulong, parang may kinatatakutan. Hindi tuloy ako makatulog. 5 buwan pa naman akong buntis. Unti-unting bumubukas ang bintana ng kwarto. Sino magbubukas nun? Nag-iisa lang ako dito sa bahay namin. Nakipaglamay ang asawa ko sa kumpara niyang Babae. Ay! Ano yung sumungaw sa pasimano ng bintana? Isang malaking sanggol na itim. May mahabang pangil. Nalilisik ang nakausing malalaking mga mata na nakatitig sa akin. Maligno! Tama ka, babae. Isa ka akong maligno. Maligong itim. Nalalamon sa sanggol sa iyong sinapupunan. Hindi! Hindi! Hindi ka makatatakas! Ano ba? Bakit ka kumapit sa bato ko? Maligno! Bago ko lamunin ang sanggol sa sinapupunan mo. Alis! Patayin mo na kita! Hindi! Ang mabitiw ka sa bato ko! Bitiwan mo! Hindi mo ko matatanggal sa pag-apit ko sa'yo. Ibabaon ko ng tulis ko mga panig sa leg mo. Ano po, inay? May kabarangay po tayong pinatay kagabi? Oo, Eloisa. Si Julia na may maliit na tindahan sa kanto at nagdadalang tao. Usap-usapan sa bakery na binulang ko ng tinapay. Natagpuan daw ang kanyang bangkay na may sugat sa leeg. Wakwakan siyan at nawawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Baka totoo po yung balitang may gumagalang aswang dito sa probinsya natin. Hindi raw aswang ang nambiktima sa kabarangay natin. Maligno. Maligno po? Oo. Bago raw natagpuan ang bangkay ni Julia, may nakakita sa isang tila malaking itim na sanggol na tumalon palabas sa bintana ng kanilang bahay. At mabilis yung naglaho sa dilim. Nay, kung totoo po na may malignong pumapatay dito sa ating barangay, lagi ko nang pauuwiin ng maaga si Eduardo dito sa bahay. Ginagabi lang naman ng asawa mo dahil madalas mag-overtime sa kanyang trabaho sa kabilang bayan. Masyado kasing masipag ang manugang niyong yun. Hindi naman niya kailangan magpakasubsob sa paghahanap buhay dahil wala pa kayong anak. At hindi naman po kayo pabigat sa amin, Nay. Kahit pumisa na kayo sa amin mula na mabiyuda kayo. Dahil kahit papaano kumikita kayo sa pagtitinda sa palengke ng mga tanim ninyong kulay. Dapat bago kumagat ang dilim, narito na sa bahay ang asawa mo, Eloisa. Dahil kapag wala tayong kasamang lalaki rito sa bahay kong gabi, baka Baka ano po, Nay? Baka mabiktima tayo na malignong itim. Huwag kang matakot, Eloisa. Bakit ikaw, Eduardo? Hindi ka pa natatakot sa maligno? Natatakot rin. May maligno itim nga raw na gumagala dito sa ating barangay. Totoo man yun. Hindi ka naman napag-iisa dito sa ating bahay. Oo nga, lagi kong kasama si inay. Lalo kapag gabi na.
Pero iba kapag narito ka. May pagkakataon kasi na hindi ko may iwasang hindi mag-overtime sa pinapasukan ko. Lalo't may pinapaapura ang boss ko na trabaho. Kakainis ka. Eloisa, Ano ba kasi mas pahalagahan mo? Ang trabaho mo? O ang buhay natin ng inay ko? Maliit na bagay, Eloisa. Pag-aawayan niyo ng asawa mo. Maliit na bagay po ba ang buhay natin, inay? Oo, naiintindihan kita. Kayaanin po ba ni Eduardo ang kinikita niya? Kung mapapahamak naman ang kanyang pamilya. Pero naiintindihan ko rin ang asawa mo. Ang ipinakikiusap ko lang naman po sa kanya, huwag siyang magpapagabi ng uwi. Anak, mahirap mawala ng trabaho. May intindihan na po siya ng boss niya kung ipaliliwanag niyang may gumagalang maligno dito sa ating barangay. Kaya kailangan niya lagi umuwi ng maaga. Ay, para hindi kayo magtalo ng asawa mo, gawin na lamang natin ang nararapat. Ano pong nararapat, Nay? Lumapit tayo sa mga makatulong sa atin para hindi tayo mabiktima na malignong itim. Father Chito, salamat naman po. Dinatang ko kayo rito sa inyong parokya na walang gaanong inaasikaso. May isasangguni po kasi ako sa inyo. Tungkol ho saan, Aling Elsa? Naniniwala ho ba kayo sa maligno? Ang paniniwala ko, kung may mabubuting nilalang sa mundo, mayroon ding masama, na gaya ng mga kampo ng dilim o maligno. Balita po kasi na may gumagalang malignong itim sa aming barangay. Malignong itim? Opo. Isa pong tila malaking sanggol na itim daw, no? Pumapatay ng kanyang biktima. Tulad po ng nangyayari sa aming kabarangay na buntis, na natagpo ang wakwak ang tiyan at nawawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Totoo ba naman yun? Totoo po yun, Father. Sa katunayan, no, bago po ilibing ang bangkay na aming kabarangay na nabiktima ng maligno, idadaan daw ho dito sa simbahan para pamisahan. Huwag kayong matakot. Totoo mang makapangyarihan at mapaminsalang kampo ng dilim, may mabisang panlaban sa kanya. Ano po, Father? Ano po ang mabisang panlaban sa malignong itim? Dasal? Yun po ang sabi ng inay ko nang pinuntahan niyang pari na Asyang. Dasal daw po ang mabisang panlaban sa kampon ng dilim. Ay, yun ang paniniwala ng mga alagad ng simbahan. Totoo po ba yun? Ay, maging ang gaya naming mga arbolarya, naniniwala sa bisa at kapangyarihan ng paghingi ng tulong sa Panginoon. Pero sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya nga po naparito po ako sa inyo kahit sumangguni na sa pari ang inay ko. Balita hong mahusay kayong albularya at marami nang natulungan. Ay, sa Panginoon din nagmula ang aking karunungan. Nana Asya, may paraan po ba para hindi mabiktima ng malignong itim ang aming pamilya? Meron. May mga pangontra laban sa kampo ng dilim na ituturo ko sa iyo. Oh, salamat po. Pero ang mga babaeng nagdadalang tao ang higit na dapat kong matulungan at maturuan. Nana Asya. Dahil ayon sa isinagawa kong pagtawas kanina dun sa malignong itim na nagsabog ng lagim sa inyong barangay, ang kanyang binibiktima ay mga babaeng nagdadalang tao para lamunin yung sanggol na nasa sinapupunan.
Totoo naman kaya ang sinabi sa'yo ng albularyo ang pinuntahan mo, Eloisa? Malamang totoo yun, Eduardo. Dahil bago ako lumapit kay Nana Asyang, marami na ang kanyang natulungan. Oy, wala ka palang dapat ikatakot. Bakit wala? Dahil nga mga babaeng buntis ang binibiktima ng malignong nagsasabog ng lagim dito sa ating barangay. Hindi pa ako nagbubuntis. Ligtas na ako sa kampon ng dilim. Ano bang ipag-aalala mo? Ang ikatatakot mo? Naturuan ka na ng albularyo ng mga pangontra sa maligno. Lahat ng naituro sa akin ni Nana Asyang, dapat meron tayo dito sa bahay. Kaya nga, maghahanap ako ng mga yon. 2 tayo maghahanap, Eduardo. Nay, mabuti pa nga ho. Para wala nang katakutan ng anak ninyo. Gawin natin ang lahat ng pag-iingat para hindi tayo mabiktima ng kampo ng dilim. Eduardo, hanggang maaga pa, lumakad na kayo ni Inay. Maghihiwalay kami ng asawa mo sa paghahanap para madali kami makatagpo ng mga pangontra sa malignong itim. Bago lumakad sina Inay at Eduardo kaninang hapon, pinagbilin ko sa kanila huwag sila magpapagabi ng uwi. Pero madilim na, wala pa sila. Ngayon na isara ko na yung mga bintana. Sisiguruhin ko namang nakasara ang mga pinto habang nag-iisa ako dito sa bahay. Babae. Ano to nakatayo sa may pintuan ng kusina namin? Malaking sanggol na itim. Nakahusli ang malalaking mata at may mahabang pangil. Ano to? Hindi ako karaniwang na tanggol, babae. Maligno? Tama ka. Isa na akong maligno. Malignong itim! Umalis ka dito sa bahay namin, maligno! Kahit magsisiyo ka, babae. Hindi ako aalis dito. Huwag ka lalapit sa akin! Lalapitan kita kung gusto ko. At walang makapipigil sa akin. Ano nangyayari sa'yo? Malayo pa ako, naririnig ko nang sumisigaw ka. Eduardo, mabuti dumating ka na. Oh, bakit? May maitim na malaking sanggol sa tabi mo. Ang malignong itim! Maligno! Lumayo ka sa asawa ko! Huwag mo akong turuan ang dapat mong gawin, lalaki. Lumayas ka sa bahay na ito! Hindi mo ko masisindak. Kapag hindi ka umalis, ibabaon ko sa katawan mo ang talim ng ita ko! Tingnan natin kung mapipinsala mo ko. Eloisa, tumabi ka! Haharapin ko ang maligno! Mag-iingat ka, Eduardo! Wala kang magagawa laban sa akin, lalaki. Malignong itim! Bago kami magawang pinsala sa amin ng asawa ko, hahatiin ko ang katawan mo ng aking itak! Ha? Hindi bumao ng talim ng ita ko sa katawan mo! Kampo ng dilim! Eduardo! Hindi man na nagalusa na maligno! Hindi mo ko mapapatay, lalaki. Wala akong laban sa lamang lupang ito, Eloisa! Ikaw ang mapapatay ko. Ay, hindi! Huwag kang lalapit sa akin, maligno! Ang bagsik ng kapangyarihan ko naman ang ipatitikin ko sa'yo. Hindi! Maligno itim! Huwag mong pinsalain ang anak at manugang ko! Inay, ano po yung dala ninyo? Palaspas ang Hugis Cruz, Eduardo. Isa sa mga mabisang pangontra sa kampo ng dilim. Nakakuha kayo niya ni Nay! Pinabenisyonan ko muna sa pare. Kaya natagalan bago ako nakauwi, Loisa. Akin na ang palaspas na Hugis Cruz, Inay. Eto, Eduardo. Akin na. Ngayon, itong gagamit kong panlaban sa'yo, laman lupa! Ayan. Ano ang ugilapit? Ha? Ididikit ko sa katawan mo itong palaspas na krus, malignong itim! Eduardo! Parang natakot ang malignong itim sa krus na palaspas! Mabilis siya lumabas sa pinto. Huwag ka nang babalik dito! Laman lupa! Hindi pa tayo tapos, lalaki. Babalikan ko kayo. At sa pagbabalik ko, matitikman niyong lahat ang bagsik ng aking kapangyarihan. At
Ano ho, Aling Elsa? Naitaboy ng manugang nyo kagabi ang malignong itim sa pamamagitan ng benditadong palaspas na krus? Opo, Father Chito. Kaya nagbalik po ako rito sa parokya nyo para ho magpasalamat sa inyo. Sa Diyos ho tayo magpasalamat. Katakataka po. Pero totoo, nang makita po ng kampo ng dilim kagabi ang benditadong krus na palaspas, natakot po siya. Mabilis ho siya lumabas sa aming bahay hanggang sa naglaho sa dilim. Dininig ho ng Diyos ang dalangin ko. Nagdasal po kayo kagabi, Father? Oo. Matapos ho kayong lumabas dito sa simbahan kagabi, nagdasal ako para patnubayan kayo ng Panginoon at tulungan kayo sa anumang uri ng kampo ng dilim na maaaring maminsala sa inyo. Father, lagi niyo po sanang isama sa dasal niyo kami ng anak ko at manugang. Gagawin ko ho yan. Dahil bago po umalis ang malignong itim sa bahay namin kagabi, nagbanta ho siya, Father. Babalikan niya kami ng anak ko at manugang para ipatkim niya sa amin ang bagsik ng kanyang kapangyarihan. Kaya ano ho? Hahanapin po namin ang manugang ko ang iba pang mabisang pangontra sa kampo ng dilim para hindi manganib ang aming buhay sa malignong itim. Nana Asyang, napakalaking tulong po sa amin ng aking asawa at inay ang pangontra sa kampo ng dilim na naituro ninyo sa akin. Mabuti nakakuha agad kayo ng mga pangontrang itinuro ko sa inyo bago nagpakita sa inyo ang maligno. Oo, naitaboy po ng asawa ko ang malignong itim dahil sa krus sa palaspas na pinabindisyonan pa po ng inay ko sa simbahan. Pero wala po nakuhang buntot pagi si Eduardo kaya nagbalik po ako dito sa inyo. Sayang. Bakit po? Ay, kung nakakuha kayo ng buntot pagi na maaari niyong gawing latigo, maaari niyong masugatan ng laman lupa na nagnanais mamerwisyo sa inyo at matatakot na siyang magpakita pa. Baka may alam po kayong makukunan namin ng latigong buntot pagi. Ay, magtatanong-tanong ako. Para po siguradong hindi na magbalik sa bahay namin ang malignong itim. Ay, malamang magbalik pa yun sa inyo. Bakit po? Bago ka dumating, nagsagawa ako ng ritual dahil nga gusto kong malaman kung anong uri ng kampo ng dilim yung nagsabog ng lagim sa inyong barangay. At malinaw yung mensaheng lumitaw sa pagtawas ko doon sa sinasabi mong malignong itim. Ano? Masidi ang kanyang hangaring balikan ka para lamunin ang sanggol sa iyong sinapupunan. Paano po mangyayari yun, Nana Asyang? Hindi pa naman po ako buntis. Pero maaari kang magdalang tao. Dahil sa kapangyarihan ng malignong itim. Hindi pwedeng mangyari yun, Eloisa. Talagang hindi ako papayag na magbuntis ako dahil sa kapangyarihan ng malignong itim na yun, Eduardo. Magdadaan muna sa ibabaw ng aking bangkay ang lamang lupang yun bago ka magbuntis sa kagagawa niya. Pero maliwanag ang sabi sa akin ni Nana Asyang. Lubang makapangyarihan ng malignong itim. Dahil sa bagsik ng kapangyarihan niya, magagawa niyang magpula ng binhi sa sinapupunan ng isang babae sa ayaw o sa gusto ng kanyang biktima. Kaya siguro nagpakita sa akin ng malignong itim. Balak niya akong pagsamantalahan para magbuntis ako. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo, Eloisa. Iyan ang sisiguruhin ko, Inay. Kaya gagawin ko ang lahat para makakuha ako ng latigong buntot pagi na may panlalaban ko sa malignong itim. Ako man, Eduardo. Gagawin ko rin ang lahat para matulungan si Eloisa. Nay, Ipanatag mo ang loob mo, anak. Dahil anuman ang mangyari, hindi ako papayag na magbuntis ka. Dahil sa kagagawa ng malignong itim. Kunin niyo ho ito, Aling Elsa. Ano po yan, Father Chito? Holy water ho.
Talagang inihanda ko ito para sa inyo. Kaya tama lamang na nagbalik kayo rito sa kapilya. Pero iba ho ang sadya at papakiusap ko sa inyo kaya ako naparito, Father. Oh. Aanin ko po ang benditadong tubig na ito. Baka makatulong ito sa pamilya nyo. Dahil sa marami ng pagkakataon, napatunayan ko ang bisa ng holy water laban sa mga kampo ng dilim. Salamat po, Father. Kaya lang po, Kaya lang ay ano ho, maging mabisa po kaya ang benditadong tubig laban sa makapangyarihang malignong itim? Eduardo, lubhang makapangyarihan ang malignong itim. Nanasyang, nakaengkwentro nyo na ba ang laman lupa? Ay, hindi pa. Paano nyo nalamang lubha siya makapangyarihan? Ay, sa kabila ng mga sinasagawa kong orasyon hindi ko matukoy kung ano yung maaaring makapuksa sa malignong itim. Pero ayon kay Eloisa, alam nyo na raw ang mabisang pangontra sa laman lupa. Oo, totoo yung sinabi ko sa asawa mo. Kaya nga ho naparito ako at nagpakilala sa inyo. Pero limitado ng aking karunungan dahil nga sa bagsik ng kapangyarihan ng malignong itim. Kung saan-saan ako naghanap, pero walang makapagsabi sa akin kung saan ako makakakuha ng latigong buntot pagi. Kasi bihira ang mayroon nun. Pero maaaring mayroon nun ang kagaya ninyong albularya, hindi ho ba? Eduardo. Dada siyang pakiusap. Kung may iniingatan ho kayong latigong buntot pagi, ipagkatiwala niyo sa akin. Dahil nanganganib ho ang buhay namin ng asawa ko sa malignong itim. Ay, salamat. Napakiusapan ko si Nana Asyang. Pumayag siyang ipahiram sa akin ang iniingatan niyang latigong buntot pagi. Lalaki, Malignong itim? sa wakas, nagkita ulit tayo. Talagang inaasahan ko na pagharap uli natin, laman lupa. Magaganti na ako sa'yo sa ginawa mong pagtatanggol sa akin sa inyong bahay. Tingnan natin. Sabat ko, latigong buntot tayo. Tama ka, malignong itim. Buntot pagi itong inilabas ko. At ihagupit ko sa'yo! Tama ang sabi ng albularya. Masusugatan ka sa latigong buntot pagi. Hindi ako magpapatalo sa'yo, lalaki. Sige, pero bago mo magamit ang kapangyarihan mo laban sa akin, mamamatay ka! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Yan! Kung inakala mo mapapatay mo ko, lalaki, nagkakamali ka. Naglaho ang malignong itim. Laman lupa! Nasaan ka? Nasaan ka? Nasugatan mo ko, lalaki, Magpakita ka sa akin! pero di mo ko mapapatay. Maglaban tayo! May araw kayo sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo, maligno! Pagbabayaran mong ginawa mong panunod sa akin. Harapin mo ako, laman lupa! Pero wag mong idamay ang asawa ko! Pagbalik ko, matitikman mong bansik ng aking kapangyarihan at paghigan ko. Huwag kang magtago! Malignong itim! Tapusin natin ang ating laban! Maglaban tayo! Hanggang kamatayan! Eloisa, hanga ako sa tapang ni Eduardo. Nay, gaya ko hong matatakutin ng asawa ko. Pero kapag buhay ko po ang nalagay sa panganib, nagiging matapang siya sa pagtatanggol sa akin. Malaking bagay na nakahiram siya kay Nana Asyang ng isang latigong buntot pagi. Oo nga po. Nasugatan daw po ni Eduardo ang malignong itim. Kaya nga wala na tayong dapat pang ikatakot sa laman lupang yon. Pero
Pero buhay pa po siya, Nay. Matapos siya masugatan ni Eduardo, malamang hindi na magpakita pa sa atin kailanman ang malignong itim. Kumusta ka na, Eloisa? Wala na po kami problema, Nana Asyang. Mula po nang masugatan ni Eduardo ang malignong itim, dahil po sa pinahiram ninyo sa asawa ko na latigong buntot pagi, hindi na po nagpakita pa uli sa amin ang laman lupa. Ay, mabuti naman kung ganun. Kaya nga po naparito ako sa inyo at dinalan ko kayo ng mga gulay na tanim ng aking inay. Ito po. Ano ko? Nag-abala ka pa. Maliit na bagay lang po ito. Kumpara sa napakalaking tulong niyo sa aming pamilya. Hindi ko naman pinababayaran yung naitulong ko sa inyo. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Ay, sige, ikaw ang bahala. Salamat dito sa pasalubong mo sa akin, ha? Dadalan ko po ulit kayo ng mga gulay sa ibang Ay, araw. salamat. Lulutuin ko agad itong mga gulay habang sariwa pa. Ikaw pala, Nana Asyang. Ha? Ikaw pala. Ang albularya kumakalaban sa akin. Malignong itim? Ang babayaran mong pagkalaban sa akin, Nana Asyang. Makapangyarihan ka talaga. Malignong itim. Walang kumalaban sa akin nagtagalang buhay. Kahit hindi pa madilim ang paligid, nakakalitaw ka. Kilala na kita. Dahil sa ibang nakatuwang ko. Pinahirapan at pinagpakasakit. Ikaw ang nagpagaling sa kanila. Ngayon lang tayo nagkaharap. Alam kong may itinatago kang karunungan sa kabila ng iyong katandaan. Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi ka natatakot. Dahil alam mo ang mga pangontra sa akin. Hindi mo ako makakante. Matalino ka. Hanggat nakasuot sa aking leeg itong kwintas na yari sa mga butil ng bawang, hindi ka makakalapit sa akin. May araw ka rin sa akin, Nana Asyang. Nga, huwag ka nang babalik! Malignong itim! Matitempuhan din kita. Mapapatay din kita. Aling Elsa, ngayon naman ho siguro mapapanatag ng loob nyo. Salamat po. Pinagbigyan niyo ang pakiusap ko, Father Chito. Sabi ko naman po sa inyo, kapag wala akong masyadong inaasikaso, paparito ako sa inyo para bendisyonan ang bahay ninyo. Ngayon na dasalan at abenisyonan niyo na po ang loob at labas ang bahay namin. Malamang hindi na po magbalik dito ang malignong itim, Father. Hindi na po kayo mapeperwisyo ng anumang uri ng lamang lupa. Basta't manalig kayo sa may kapal. Opo, Father. O paano ho, hindi na ako magtatagal at may aasikasuhin pa ako sa kapilya. Father, bago po kayo umalis, maghapunan po muna kayo rito sa Huwag amin. na ho, busog pa naman ako. Pagbigyan niyo na po ako. Tena ho kayo sa loob ng bahay. Sige ho, kayong bahala. Ano ba? Kahit anong gawin niyo, Aling Elsa, hindi niyo mapipigil ang higpit at pagiganti ko sa inyong pamilya. Dahil sa ginagawa niyong pagkalaban sa akin, ibubuhos ko sa iyong pamilya ang iba yung bagsik ng aking kapangyarihan. Eduardo, ayon kay Nana Asyang, lubhang makapangyarihan ng malignong itim. Iniisip mo bang dahil sa kapangyarihan ng laman lupa, maaari pa niya tayong perwisyoin? Oo. Kaya nga hindi ako makatulog. Huwag mong takutin ang sarili mo. Pero hindi mabura sa isip ko ang banta sa'yo. Ang banta sa pamilya natin ng malignong itim.
Hindi pa tayo tapos, lalaki. Babalikan ko kayo. At pagbabalik ko, matitikman yung lahat ang bansik ng aking kapangyarihan. Napatunayan na natin ang kapangyarihan ng malignong itim, Eduardo. Hindi siya tinatabla ng itak. Oo. Pero nasusugatan siya sa hagupit ng latigong buntot pagi. Hindi natin alam kung hanggang saan ang kapangyarihan ng malignong itim. Ipanatag mo ang kalooban mo. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi tayo pwedeng kantiin ng malignong itim hanggat nasa pag-iingat ko ang buntot pagi. Iyan ang akala mo, lalaki. Eduardo, ang malignong itim narito sa loob ng ating kwarto. Paano nakapasok dito ang kampo ng dilim? Nabindisyon na ang loob at labas ng bahay natin. Sinabi ko na sa iyo, babalik ako para maghiganti sa iyo. Ang buntot pagi ang bahala sa iyo, itim na laman lupa. Tingnan natin kung masusugatan muli ako, lalaki. Eduardo, ang itim na kampo ng dilim. Dumami! Napaligiran tayo ng maraming malignong itim. Paano ko malalabanan ng laman lupa? Dinadaya niya ang aking paningin. Hindi mo na ako madadaig sa pagkakataon ito, lalaki. At mapapatay na kita. Matitikman mo na ng inyong pamilya ang bansik na naging pag-iganti. Eduardo, unti-unti lumalapit sa atin ang maraming malignong itim na nakapaligid sa atin. Eloisa, huwag ka matakot. Lalabanan ko ang malignong itim. Iyahampas ko sa kanyang hawak ng latigong buntot pagi sa maraming maligno! Mamamatay ka, malignong itim! Mamamatay ka! Hindi mo na ako masusugatan. Hindi mo ako mamamatay. Dahil hindi mo malalaman kung sino sa mga nakapaligid sa'yo ang tunay na ako. Sasabi itong benditadong tubig sa inyong lahat, mga maligno! Biglang naglaho ang mga malignong itim. Naglaho sila. Naglaho sila dahil sa isinabi ko sa kanilang benditadong tubig. Nay, salamat ho. Ligtas na tayo. Pero, hindi na kaya magbalik ang malignong itim? Nag-iisa pala ako dito sa kwarto. Nasaan kaya si Eduardo? Ang malignong itim. Kailan pagkakataon ang oras ng pagganti ko sa iyong pamilya. Hindi. Kailangan makalabas ako dito. Kailangan. Pero, bakit? Hindi ako makagalaw. Nasa ilalim ka na ng aking kapangyarihan, Eloisa. Kaya magagawa ko na sa iyo ang lahat ng gusto ko. Hindi. Sayang at sa gusto mo, ipupunla ko ang aking binhi sa iyong sinapupunan. Ang binhi ng isang maligno! Nagawa ko ng gusto ko sa iyo, Eloisa. Sa ayaw at sa gusto mo, magkakaroon ng buhay ang binhi na ipunla ko sa iyong sinap
napupunan. Magbubuntis ka. Ipagbubuntis mo ang anak ng maligno. Bitiwan mo ka, malignong itim! Bitiwan mo ko, laman lupa! Bitiwan mo ka! Bitiwan mo! Eloisa, gising. Gumising ka. Eloisa, Tuwardo, nananaginip ka. Bumangon ka muna. Nagising ako dahil umuungol ka habang natutulog. Binabangungot ka. salamat. Salamat. Nanaginip lang ako. Panaginip lang ang... Ang ano, Eloisa? Bakit? Anong napanaginipan mo? Pinasok daw ako dito sa kwarto ng malignong itim. At pinagsamantalahan niyo. Oh, huwag kang umiyak. Tuwaldo. Huwag kang matakot. Nanaginip lang ako. Pero pakiramdam ko, parang totoong nagawa akong pagsamantalahan ng malignong itim. Aling Elsa, wag ho kayong mabahala. Father, pasensya na po kayo. Napapadalas ang pagpunta ko rito sa inyong parokya. Wala akong problema sa madalas yung pagparito. Nagkakausap naman ho tayo kapag wala akong ibang inaasikaso. Kayo lang ho kasi ang takbuhan ko. Dapat ho na Panginoon ang una niyong takbuhan, anuman ang inyong problema. Magdasal ho kayo. Pero Father, hindi ko po kasi maiwasang hindi mabahala. Ipabahala niyo na ho sa Diyos ang inyong problema para hindi kayo nag-aalala. Kasi ho, Father, bago po ako naparito, umiyak sa akin ang anak ko. Oho. Dahil napanaginipan daw niyang pinagsamantalahan siya na malignong itim. Kadalasan naman ho na ang panaginip ay kabaligtaran ng katotohanan. Pero makapangyarihan po ang itim na laman lupa. Walang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Father, Basta't manalig kayo ng anak mo sa Diyos at lagi kayong humingi ng awa at tulong sa Panginoon. Walang kampo ng dilim na makakapaminsala sa inyo. Nana Asyang, bakit po kayo napailing? Eloisa, matapos akong magsagawa ng ritual, nung dumating ka, maliwanag ang mensahe ng nabuong tunaw na kandilang binuhos ko sa tubig sa palanggana. Ano pong... Totoo ang iyong kinababahala. Ang napakiramdaman mo sa iyong sarili. Dahil sa kapangyarihan ng malignong itim, nagawa ka niya pagsamantalahan sa iyong panaginip. Pagsasamantalang malamang na magbunga. Nana Asyang, huwag niyo po sabihin... Dahil sa pagsasamantala sa iyo ng kampo ng dilim, maaari kang magbuntis at magsilang ng anak ng malignong itim. Eloisa, panatag mo ang loob mo. Paano po mapapanatag ang loob ko, Nay? Bago po ako umuwi, tiniyak sa akin ni Nana Asyang, totoong napagsamantalahan ako ng malignong itim. Hindi ka panipaniwala yun. Naniniwala po ako sa matandang albularya dahil makapangyarihan ang itim na laman lupa. Higit na makapangyarihan ng Diyos. Kaya magdasal tayo, anak. Opo, Nay. Sundin natin ang payo ni Father Chito. Magdasal tayo lagi. Para walang masamang mangyari sa atin. Rosa, napapaan
Ano ka? Hindi ko alam, Nay. Biglang sumama yung pakaramdam ko. Parang babalag na. Habang wala pa rito sa bahay ang asawa, sasamahan kita sa doktor para malaman natin ang dahilan ng biglang pagduduwal mo. Oo, Eduardo. Paano mangyayari yun? Nung nakaraang linggo, nagkaroon ka ng buwanang dalaw. Ewan ko, hindi ko alam. Pero siniguro ng doktor na sumuri sa akin sa ospital na may buhay na pumipintig sa sinapupunan ko. Baka nagkamali lang siya. Eduardo, malamang totoo yung sinabi ng malignong itim sa aking panaginip. Anak ng itim na laman lupa ang ipinagbubuntis ko, Eduardo. Eloisa, Hayaan ba natin magsilang ako ng anak ng malignong itim? Nanaasyang, hindi ako papayag na magtuloy ang pagbubuntis ni Eloisa sa anak ng malignong itim. Kaya naparito ako sa inyo. Ay, inaasahan ko ng paparito kayo sa akin, Eduardo, dahil sa kalagayan ng asawa mo. Baka matulungan niyo kami. Bago ka pa dumating, nagsagawa na ako ng orasyon para matulungan ko si Eloisa. Matutulungan niyo bang mawala ang anak ng malignong itim na ipinagbubuntis ng asawa ko? Ay gagawin kong lahat ng aking nalalaman. Pero Pero ano ho, nanaasyang? makaya-kaya ng asawa mo ang napakahirap na paraan para mawala sa kanyang sinapupunan ang anak ng malignong itim. Opo, Nana Asyang. Kahit mahirap, kakayanin ko. Ay, napainom na kita ng katas ng ugat ng iba't ibang damo at halaman, Eloisa. Pero, nakakapit pa rin sa sinapupunan mo ang anak ng kampo ng dilim. Kaya gagawin ko na ang ultimatum para malaglag ang anak ng malignong itim. Nanaasyang, Na, nakapagsigana po ako. Ay. Okay, Silik, tulungan mo ako, Eduardo. Halika, ibitin natin ang patiwarik si Eloisa sa tapat ng usok ng sinigaan mo. Oo. Ayan. Ngayon. Ngayong nakabiting ka ng patiwarik sa tapat ng nakakasulasok na usok na siga, Eloisa. Magsasagawa ako ng ritual at uusan ako ng orasyon para ilabas mo sa iyong bibig ang binhi ng malignong itim. Nanaasyang, hirap na ang asawa ko. Napapaiyak na siya sa pagkakabiti ng patiwarik sa tapat ng nakakasulasok na usok ng siga. Hindi ko na siya. Palayo sa usok, Wano. Ilusali ka. Kumapit ka sa akin. Nanaasyang, nagtagumpay ho ba kayo? Hindi. Ho? Nasa sinapupunan ko pa ang anak ng malignong itim. Oo. Pero, huwag tayong mawala ng pag-asa. Magsasaliksik ako. Hahanapan ko ng lunas, ng paraan, kung paano matatanggal sa iyong sinapupunan ang binhi ng malignong itim. Ay! Malignong itim! Ako na matandang alpulada. Anong ginagawa mo dito sa loob ng pamamahay ko? Kinakalaban mo ko. Ay, tinutulungan ko lamang ang mga taong piniperwisyo mo.
pagbabayaran mo ang pagkalaban sa akin. Hindi mo ako mapipinsala. Bago ka makakuha ng pangontra laban sa akin, papatayin na muna kita. Bumitiw ka sa bato ko, malignong itin. Bumitiw ka. Tinitiban kita na natin. Pero kaya tumalon ako at kumapit sa batok mo. Bago kita bitiwan, ibabaon ko. Mahaba at matutulis yung mga plano mo. Danasyang! 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 Tulong! Tulong! Danasyang! Danasyang! Eduardo! Bakit ho kayo nakahandom sa dito sa sahig? At bakit may sugat kayo sa leeg? Mabuti dumating ka. Sumunod ka agad ako sa inyo dahil nakalimutan nyo sa bahay itong kwintas na mga butil ng bawang na pangontra nyo sa mga kampo ng dilim. Meron ako niyan dito sa bahay ko. Pero hindi ko nakuha dahil sinalakay na ako ng malignong itim. Oh, ang malignong itim? Lubha siyang makapangyarihan, Eduardo. Wala tayong kalaban-laban sa kanya. Nagkunwari lang akong napatay niya. Kaya niya ako iniwan. Nanasyang. Ang higit na makapangyarihan lamang ang makakapuksa sa itim na laman lupa. Ang higit na makapangyarihan sa kanya. Danasyang? Danasyang? Aling Elsa, ang Diyoso ang alam kong pinakamakapangyarihan sa lahat. Naniniwala po ako dyan, Father Chito. Kaya nga inuulit-ulit ko sa inyo at kahit kanino na lagi tayong dumalangin sa Panginoon. Sinabi ko na rin po yan sa anak kong si Eloisa at sa kanyang asawa para hindi po sila magproblema at hindi po sila mawala ng pag-asang matatanggal din sa katawan ng anak ko ang binhing ipinunla na malignong itim. May binhing ipinunlaho ang maligno sa katawan ng inyong anak. Opo, Father. Kaya nabuntis po si Eloisa. At kaya kahit gabi na, naparito po ako ulit sa inyong parokya. Hindi po namin malaman ng anak ko at manugang ang aming gagawin. Tutulungan ko ho kayong manalangin sa Diyos. Father, bukod sa dasal, may ibang paraan po ba na dapat namin gawin para mawala sa katawan ng anak ko ang ipinagbubuntis niyang anak ng maligno? Sa malaking takot ko, hindi ko na napigilan si inay na umalis at humingi ng tulong sa pari. At nakalimutan ko, sumunod si Eduardo kay Nana Asyang. Kaya napag-isa tuloy ako dito sa bahay. Pakiramdam ko pa naman, may kumikislot sa loob ng aking tiyan. Sa aking tiyan na mabilis ang paglaki. Noong nakaraang linggo lamang ako, pinagsamantalahan ng malignong itim. Pero halos kabuhalan ko na sa laki ng aking tiyan. Ang malignong itim! Diyos ko, iligtas mo po ako. Saan ka pupunta, Malignong itim! Huwag kang humarang sa daraanan ko! Anong gagawin mo? Kukuha ka ng pangontra? Panlaban sa akin? Kukunin ko ang krus na palaspas! At ang latig ng buntot pagi kay lumayas ka na rito naman lupa!
wala ka nang magagawa laban sa akin, Eloisa. Lalo pa ngayon, na napatay ko lang tanging inaasahan yung makatutulong sa iyo. Pinatay mo si Nana Asyang? At kaya naparito ka, papatayin mo rin ako! Gaya ng ginawa mo sa isa kong kabarangay na buntis na biniktima mo! Lalamunin mo rin ang sanggol sa tiyan ko! Hindi. Hindi ko lalamunin ang binhing ipinunla ko sa iyong katawan. Ano? Hindi ko maaaring kantiin ang dugo ng aking dugo at laman ng aking laman. Hahayaan kong mabuhay ang aking anak Malignong itim! para maging katuwang ko siya sa pagsasabog ng lagim. Hindi! Ang walang katapusan ng lagim. Eduardo, sa susunod wag mo na akong iwan mag-isa. Kayo ni Inay. Hindi na. Kaya tumahang ka na. Huwag ka na matakot, anak. Dahil nakauwi na kami ng asawa mo. Wala ka namang dapat ikatakot. Dahil bago kami dumating ni Inay, iniwan ka na ng malignong itim. Bago umalis ang itim na laman lupa, nagbanta siya. Nakapag-isinilang ko na ang binhing ipinunla niya sa aking katawan. Tapos na ang maliligayang araw ng buong pamilya natin. Magiging katuwang niya pa sa pagpatay sa ating pamilya. At wala rin makakapigil sa kanilang mag-ama sa pagsasabog ng lagim. Kaya hindi mawala ang takot ko, Eduardo. Nanganganib ang buhay nating lahat sa bahay na ito. Eloisa, kung kailangan, umalis tayo rito. Inay, kahit saan tayo magpunta, madali tayo masusundan ng malignong itim dahil makapangyarihan siya. At wala na po si Nana Asyang na tanging inaasahan natin makakatulong sa atin. Anak, hindi ang albularya o kahit sinong tao. Ang Diyos, ang Panginoon natin lahat, ang higit na maaasahan natin makatutulong at makapagliligtas sa atin. Kaya magdasal tayo, anak. Oo, Inay. Magdasal tayo para hindi na magbalik dito ang itim na laman lupa. Sabay-sabay tayong tatlo na manalangin. Nanay, Eloisa, bakit hinawakan mo ang tiyan mo? biglang kumirat ang tiyan ko. Ha? Parang, ay, mga anak na ako. Ano? Eloisa! May dugo sa laylayan ng palda mo! Nararamdaman Eloisa. ko. Parang may lalabas sa katawan ko. Lalo kumirot ang tiyan ko. Napakasakit! Eloisa. Ha? Eloisa, ano tong lumabas sa katawan mo? Ano tong isinilang mo? Isang maitim na sanggol na may mahahabang pangil. Nakakatakot ang anyo ng isinilang ko. Nakakapangilabot! Kasalanan iyong pamilya, Eloisa. Maligno. Biglang lumitaw ang malignong itim. Ngayong naisilang mo na ang binhing ipinunla ko sa iyong katawan. Mamamatay na kayong lahat sa bahay na ito. Papatay na namin kayo ng aking anak. Maligayang pagsilang, mahal kong anak. Ngayong nagkita na tayong mag-ama, hindi na tayo magkakahiwalay kailanman. At habang panahon tayong magsasama, magiging magkatwang sa magsasabog ng lagim sa mga tao. Papatay tayo, anak ko. Papatay tayo ng papatay. Eloisa, Eduardo, ipagpatuloy natin ang pagdarasal. Opo, Inay.
Sige po, Nay. Sabay-sabay tayo magdasal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tumigil kayo sa ginagawa niyo, Elsa! Nabibigyan ako sa ginagawa niyo! Sa amin ang kaharian mo. Sundin na Ginalo. Talagang hindi na dapat magtagalan ninyong buhay! Anak! Ano pang hinihintay mo? Ibaon mo na yung panig sa leeg ng mga Huwag niyo tao pong sa sigawan. bahay na ito! Tulungan niyo po kami. Pumatay ka na lang pumatay! Tulungan niyo kami laban sa malignong ito. Kayo na po ang sa amin ng Diyos. Bakit nandinisik ang mga mata mo sa pag-aatipin sa akin? Huwag kang magkakamali sa pera mo. Isang maging pagkakamali ang gagawin mo. Kapag akong kinalaan mo, ang pinatay mo, ang kamatayan ko, ay magiging kamatayan mo! Eloisa, Eduardo, ligtas na tayo. Oo, Inay. Hindi nangyari ang masamang balak sa ating pamilya ng malignong itim. Ang itim na laman lupa. Siya ang napahamak. Ang sinakma sa liig at pinatay ng binhing ipinunla niya sa aking katawan. Sa halip na sa pamilya natin, sa malignong itim, sa kanya nangyari ang lagim na nais niyang isabog dito sa lupa. Matapos mapatay ang itim na laman lupa, unti-unti ring nalagutan ng hininga ang bagong silang na maligno. Nasa itim na kampo ng dilim pala ang buhay at kamatayan ng bagong silang na laman lupa. Kaya naparito tayo sa simbahan para magdasal at magpasalamat sa Diyos. Dahil malaki ang naitulong na panalangin natin sa Panginoon sa ating pagkakaligtas sa tiyak na kamatayan. Totoong malaki. Napakalaki ng nagagawa ng dasal sa buhay ng tao, Inay. Ngayon, wala na tayong dapat pang katakutan. Dahil hindi na makapagsasabog pa ng lagim ang malignong itim. Lubhamang makapangyarihan at mistulang walang kamatayan ang malignong itim. May paraan ang langit upang wakasan ang lagim na hatid ng kampo ng dilim.